Don't worry about tomorrow. Di dapat pinag-aalalahanan ang ating kinabukasan. Hello, magandang umaga. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Saturday, July 5. Ayan, so ngayong araw po na ito ay walang pasok ang mga bata at sigurado tanghali tayong magising. Kumusta po ang inyong umaga, mga ka-low carbs, ka-stroke at kakwentuhan ko dyan? Masaya po ako na tayo ay muling makapag-devotion ngayon. Bagamat late tayo ng konti, pero maraming salamat Lord at pinahintulot mo na tayo ay makapag-devotion pa rin ngayong umaga. So good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po ang inyong umagang kay ganda? Sige po, mag-share lang po ako at habang nag-share po tayo ng ating live devotion, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 6 verse 34. Sa Tagalog, ito po ay Mateo 6 verse 34 na matatagpuan po sa page 8 ng ganitong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, page 8 po yan. Ayan, sa bagong tipan. Napakaganda po ng nilalaman ng verse na ito. Mamaya po marami akong ikukwento sa inyo. So for the meantime, mag-share muna po ako ng ating live devotion. At habang nag-share ako, hanapin na po ninyo ang verse na yan para mamaya po sabay-sabay natin babasahin. Hindi po mag-share lang po ako ng ating devotion. Thank you, Lord. Ayan. Napakaganda ng araw na ito. Ang ganda po ng sikat ng araw ngayon. Hindi katulad kahapon makulimlim. Kahapon po makulimlim. Ngayon ay maaraw. Kaya after ng devotion natin, magpa-araw tayo sabay-sabay mamaya. Sige po, ayan. So, good morning, Ate Lilian Arevalo. Good morning po sa inyo. Mag-share lang po ako ng ating live para po marami ang makasabay sa atin ngayong umaga. Good morning. Purihin ka sa albi, pataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang hatiin, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kasi, ayan, let's start. Share natin sa ating ka-stroke, mga ka-stroke ko dyan. Devotion na po tayo. Mga ka-stroke, good morning. Mag-devotion na po tayo. Sige po, let's start. Hindi pa pala. Share ko lang po sa group ng ating page ng God Loves You Movement. Good morning po sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page at maging dun po sa ating page na, dalawa pang page na ating pong minamanage. Magandang umaga po sa inyo. Yan. So, yan. Share natin. At kung may pagkakataon kayo, i-share nyo rin po ang ating live na ito para marami po ang makapanood sa atin upang marami din ang mabless at makapakinig ng mabuting balita. I'm so happy, I'm so blessed.
God is good all the time, and all the time, God is good. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hingga sehari itataas ang pipingin. Katang halos sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Hallelujah. So good morning po muli sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page na atin pong live daily devotion para po sa ating spiritual wellness. Ayan. So sige po, let's start with our devotion. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 6 verse 34. Sa Tagalog, ito po ay Mateo 6 verse 34 sa Magandang Balita Biblia. Ayan. Nasa page 8 po yan ng ganitong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, page 8 po yan sa Bagong Tipan. Sige po, basahin natin. Sabi po sa Matthew 6 verse 34, New International Version. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sabi naman po sa Mateo 6 verse 34, Magandang Balita, Biblia. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang ito na kami ay ginising mo, Panginoon, ng punong-puno ng kalakasan, ng punong-puno ng pag-asa. Salamat, O Diyos, sa magandang mensaheng maririnig namin ngayon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito'y matutunan namin, maisa puso, maisa buhay, at nang maibahagi din namin ito sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Tulungan mo po kami na magkaroon kami ng malinaw na pag-iisip, Panginoon. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Father God. And we believe, Lord, na pupuspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Maraming salamat. Mahal ka po namin at salamat, Panginoon, at mahal mo kami. Salamat at lagi mo kami iniingatan at ginagabayan. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, Ate Edgy. Good morning, Ate Jenny. Yes, ang ganda nga po talaga ng araw ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw. Mamaya po ako magpapaaraw after the devotion. Sige po, basahin po natin muli ang ating pong verse this morning na kinuha natin sa Matthew 6 verse 34. Sabi po sa New International Version, Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sabi naman po sa Tagalog, sa Mateo 6 verse 34, Magandang Balita, Biblia. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hallelujah. Napakaganda naman ng pangako ng Diyos na ito sa ating pong verse na binasa. Diba, tungkol ito sa pag-aalala. Huwag tayong mag-alala sa kinabukasan, sapagkat ang bukas ang mag-aalala para sa sarili niya. Sapat na daw yung suliranin natin sa bawat araw, no? Huwag na natin intindihin yung bukas. Ang intindihin natin yung ngayon. Kasi yun yung dapat na inaalala natin. At ipagpasa Diyos natin ito. Itong mensahe ngayon eh. At natutuwa ako kasi po, itong verse na to, itong chapter na to actually, ang Mateo 6, dito matatagpuan yung palaging naming pinag-uusapan sa aming fellowship ng mga Friday group. Kagabi lamang po ay sa aming fellowship, nabanggit ito ni Ate Edgy at ni Ate Ella. Kasi ito talaga yung chapter
Actually, napapaloob sa chapter na ito. Yung napakagandang patotoo ni Ate Edgy patungkol sa ibon. Yan. So, hindi ko po yung pakahabain yung aking patotoo na yun dahil hindi ko pa naihingi ng pahintulot sa kanya na ibahagi ito dito. Pero ito po yung chapter na papaloob sa chapter na ito, yung verse na yun, na kung saan talagang nagpabago ng buhay ni Ate Edgy. And hopefully, dumating tayo sa time na may bahagi natin yung buhay ni Ate Edgy dito, no? Interviewin na lang natin siya. Maganda siya ang magkwento. Kasi napakaganda po ng kwento na yan ng buhay niya. At yan po ay matatagpuan sa Mateo 6, no? At napakaganda po. Ngayon ay pag-uusapan natin ang title ng ating topic this morning is Don't Worry About Tomorrow. Huwag kang mag-alala sa iyong kinabukasan. Huwag kang mag-alala sa bukas mo. Yan yung sinasabi sa ating topic this morning. And one of the easiest thing to do is to worry. Totoo naman po, no? Yun yung pinakamadaling gawin sa buhay, yung mag-alala. We worry about relationships, we worry about finances, basic needs, our future. And in fact, worry is often our natural first response in many situations. Di ba yun yung unang tugon natin sa bawat sitwasyon ng buhay? Minsan kahit nga hindi nakaka-worry, nag-worry tayo, di ba? Kasi ang bilis talagang gawin yung pag-aalala. Yung bang simpleng mga bagay lang, hanggang sa mga mabibigat na sitwasyon, talagang nag-aalala tayo, no? Yung simpleng hindi pa umuwi yung asawa, hindi pa umuwi yung anak, yung bang alam mo naman kung nasaan sila, pero nag-aalala pa rin tayo. Mga simpleng bagay, pero pinag-aalalahanan natin. Lalo na patungkol sa relationship, with the family, finances, mga bayarin, no? Yung ang tagal-tagal pa ng bayarin, pero pinag-aalalahanan mo na, nag-aalala ka na kasi wala ka namang inaasahang darating. Talagang mga basic needs, no? Ultimong, ano yung kakainin natin bukas? Ano yung kakainin natin mamaya? Pati yung mga lulutuin, no? Pinag-aalalahan na natin yan. Ano ba yung lulutuin ko mamayang tanghalian? Ano yung lulutuin ko mamayang hapunan? Ano yung lulutuin ko bukas na almusal? Ang dami nating pinag-aalalahanan. And even yung future, ano kaya ang magiging future nitong aking anak paglaki niya? Ano kaya ang magiging course na gusto niya paglaki niya? Ano kaya ang magiging trabaho niya? Di ba? Lahat na lang. Lahat ng bagay ay pinag-aalalahanan natin na minsan hindi natin sinasadya pero nangyayari, no? Bigla na lang nating naiisip, bigla tayong nag-aalala, kaya naman tuloy, minsan yung simpleng pag-aalala nauuwi sa mas mabibigat na pag-aalala, nadadagdagan. Yung mga yan, depende sa response natin sa situations natin sa buhay. And when we worry, we are trying to take control of something that we have no control over. Diba? Yun yung bagay na nakakalungkot. Minsan, yung may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi mo naman kayang i-control, pero pinipilit mong makontrol. Diba? Sa pamamagitan ng pag-aalala. Ano example dyan? Yung gera sa ibang bansa, sa Israel, sa China, sa kung saan pang lugar. Nagigera sa napakalayong lugar, pero nag-aalala ka dito sa Pilipinas. Diba? Yun yung bagay na talagang sa katotohanan, wala tayong control doon. Whatever yung mangyayari sa mga bansang yon, nagigera man sila, nagkakagulo man sila doon, nararanasan man nila yung hirap na yon, wala tayong magagawa doon. Diba? Wala tayong kakayanan para kontrolin yung bagay na yon. Pero, pinipilit natin na sa pamamagitan ng pag-iisip, pag-aalala, ay kinokontrol natin, no? Diba para bang may magagawa tayo? Madalas natin pag-usapan, madalas nating iniisip, no? Na para bang may magagawa ka na mabago yung sitwasyon doon, na mapatigil yung gera na yon. Sa totoo, may magagawa tayo. Walang iba kundi manalangin. Kasi yun lang talaga ang pwede natin gawin. Kasi ang may control doon ang Panginoon. So, ang gawin natin, ipagdasal na lang natin. Pero hindi para mag-alala tayo. To the point na yun na yung laman ng isip mo, hindi ka na makakain, sobrang lahat ng galaw mo nakabase doon, na parang bukas mangyayari dito yun,
naku, paano na kung mangyari sa Pilipinas, kung nangyayari sa ibang bansang gera, paano na tayo? Paano na? Ang daming iniisip. Wala naman tayong kasiguruhan. Wala kang kakayahan, no? Mangyari man yan sa Pilipinas, hindi pa rin natin kontrol yon. Wala pa rin tayong kontrol doon. Ang Diyos pa rin ang may alam. So, anong dapat natin gawin? Imbis na mag-alala tayo, magdasal na lang tayo. Di ba? At kapag nagdasal ka, ipagkatiwala mo sa Diyos, huwag ka nang mag-isip, huwag mo nang isipin, huwag mo nang bigyan pa ng puwang sa isip mo mga bagay na yan dahil talagang wala po tayong control dyan at wala tayong magagawa dyan. Okay? So, hindi makakatulong sa ating kalusugan, hindi makakatulong sa ating pamilya, hindi makakatulong sa ating buhay, o makakapagdagdag man lang ng oras para ang buhay natin ay maging payapa dahil sa pag-aalala. Okay? So, sabi dito, if we could control it, then we wouldn't be worrying about it. Diba? But Jesus says that we shouldn't spend our time worrying about basic things because God knows what we need and will provide those things for us. Kasi alam ng Diyos kung paano i-provide ang ating mga pangangailangan. Hindi natin kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-aalala sapagkat wala pong maitutulong ito sa ating pag-unlad, sa ating buhay at kahit dagdagan ang buhay natin, hindi madadagdagan. Sa totoo, mababawasan pa nga eh. Kasi di ba yung pag-worry, it leads to anxiety, it leads to stress. At kapag na-stress tayo, lalo na tayong mga stroke, no? Hindi tayo pwedeng ma-stress. Kasi pag nai-stress tayo, nararamdaman niyo po ba yan? Ako nararamdaman ko yan eh. Pag nai-stress ako, talagang parang bumibigat yung ulo ko, parang lumalaki yung ulo ko, parang sumasakit yung batok ko, parang namamanhid na naman yung kaliwang bahagi ng katawan ko. Ang dami kong nararamdaman na hindi maganda kapag ka nai-stress tayo. Kaya nga walang puwang ang stress, ang worry, ang anxiety sa buhay nating lahat. Hindi lang kaming mga stroke, lahat tayo. Okay, so good morning Ate Lucy, Ate Ella, and good morning Ate Yesha. Thank you for sharing. Thank you sa pagtag ng friends. Ayan. So, Ate Ella, ito yung ating verse na chapter na pinag-uusapan kahapon tungkol sa ibon. Mamaya babanggitin natin yan. Nasa chapter 6 ng Mateo. Ayan. Yun ang masaya kapag tayo po ay may mga ka-fellowship, no? Kaya kagabi, fellowship namin ng Friday group. Alam niyo po bang kahit 5 lang kami kasi yung iba hindi nakadalo dahil sa may mga kadahilanan, ay masaya kami kagabi. At ang ganda ng aming kwentuhan na yung oras nakalimutan na namin, no? 9 o'clock na pala. Nagkukwentuhan pa kami, sharing pa kami na hindi maubos-ubos yung magagandang kwentuhan namin. Thank you, Lord. So, ito yung pinag-uusapan natin. At ang sabi po dito sa Matthew 6 verse 25 to 26. Ayan, basahin po natin. Sabi po sa English, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Sabi naman po sa 26, look at the birds of the air. Ayan, Ate Edgy. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sabi sa Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Hallelujah! Ito yung nabasa ni Ate Edgy noong mga panahon siya dumadaan sa pagsubok. At tunay na nakatulong ang verse na ito sa kanya. Napakaganda po, no? Alam nyo, talagang gustong patutuhanan ng Diyos dito na wala tayong dapat ipag-alala sa buhay natin ito. Laging nandyan ang provision ng Lord. Nandyan ang kanyang pagtugon sa ating mga panalangin, sa ating mga pangangailangan.
inihalin tulad niya tayo sa ibon. Di ba? Kung ang ibon nga, walang nag-aalaga. Di ba yung mga lumilipad na yan dyan sa langit? Sino nag-aalaga? Sa langit tuloy, dyan sa himpapawid. Sino nag-aalaga sa kanila? Di ba wala? Pero nabubuhay sila. Hindi nila kailangang magtanim. Hindi nila kailangang mag-ipon. Di ba? Hindi nila kailangang magtanim o umani man. Pero napoprovide ang kanilang pangangailangan. Di ba pinapakain sila ng ating amang nasa langit? Paano sila nabubuhay? Di ba? Yung ibon na nakakulong na inaalagaan, yun, yung nag-aalaga doon. Pero yung mga ibon na nasa himpapawid, nasa labas at malayang nakakalipad, wala pong nag-aalaga sa kanila. Pero hindi sila nagugutom. Hindi sila nagkukulang. Di ba? Lagi silang may pagkain, pinoprovide ng Diyos ang kanilang pangailangan. Kung kaya't ito ang in-example ng Lord sa atin. Kaya nga sabi dito, no, wala tayong dapat ipag-alala sa susuotin natin, sa kakainin natin, iinumin man natin araw-araw. Hindi natin dapat pag-alalahanan ang ating buhay na ito, lalo't higit na tayo ng mga anak ng Diyos, sapagkat tayo ay hawak ng Panginoon. Lahat ng bagay sa atin ay alam niya, kaya hindi niya tayo pababayaan. Alam niya ang pangangailangan mo, alam niya ang pangangailangan nating lahat. Di ba minsan kahit nga hindi mo na pinag-pray, binibigay eh. Nakakagulat ang Panginoon, di ba? Sobra siyang amazing. At iyan ay mapapatunayan nyo sa maraming bagay na nangyayari sa buhay natin. Ito ay isang bagay na dapat natin panghawakan sapagkat ito ay isang pananampalataya. Di ba? If you have faith in the Lord, if you have faith in God, na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan kailanman, na ang lahat ng ating pangailangan ay kanyang tutuparin, bibigay niya, ipoprovide niya. Di ba sabi sa Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. Lahat ng pangailangan natin, sapagkat ang ating Diyos ay sapat. He is more than enough. Wala siyang hindi kayang ibigay sa atin. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Ipoprovide niya talaga. He will make a way when there seems to be no way. Pag parang wala ng way, gagawa siya ng paraan. Siya mismo ang magpo-provide. Magugulat ka, meron at merong paraan para maalpasan mo ang bagay na pinoproblema mo. 'Di ba? Imbis na mag-alala, ubusin ang oras sa pag-aalala. Manalangin ka na lang. 'Di ba? I-shift mo yung isip mo. Okay, so mag-alala ako kasi mag-aalala tayo eh, di ba? Parang yun na yung nature natin. Di ba? Lalo na tayong mga nanay, lalo na kung tayo nagbabudget, kung tayo may hawak ng pera, at pinagbabudget sa atin ng ating asawa, talagang hindi mo maiiwasang mag-alala. Kasi paano kung hindi kasya? Di ba? Paano kung hindi sapat? yung iyong hawak na pera. Kanino ka tatawag? Kanino ka magtitiwala? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Sabi niya Ate Elgie, nakakaiyak ang topic ngayon natin, Mabs. Praise God, di ba? Tunay po naman talaga na kapag kumilos ang ating Panginoon sa ating buhay, ay makakaramdam ka ng kagalakan, no? Kasi na-encounter ni Ate Edgy si Lord eh. Nung time na ito'y nabasa niya. Sa totoo, naku, ayoko ikwento ng buo kasi gusto kong si Ate Edgy ang magkwento niyan sa inyo. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon na may bahagi ang kwento ng kanyang buhay dito po sa ating TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Talaga pong pag na-encounter natin ang Panginoon through His Word, ay mapapaiyak ka at talagang magbabago ang iyong pananaw sa buhay. Ang iyong pananampalataya ay mag-i-increase, di ba? At lalaki ang iyong tiwala sa Diyos at liliit ang tingin mo sa problema. Kaya tuloy ito ang magpapabago ng iyong desisyon sa buhay, ng iyong perspective, di ba? Ng iyong pananaw sa buhay mo. At ang sabi dito, God takes care of the birds and the flowers and the rest of creation. Diba? Ang Diyos ang nag-aalaga at nag-iingat ng mga nilikha niya sa mundong ito, kasama mga ibon, mga bulaklak. Kasi imagine niyo, ako nga po ito, nakatingin ako ngayon dyan sa labas namin. May halaman kami dyan. At yung halaman na yan, hindi naman namin naaalagaan. Lalo na po ako talagang
sa dami ng iniintindi at hindi po talaga ako yung maalaga sa halaman, patawarin ako, no? Hindi ko nadidiligan yung mga halaman na yan. Pero nananatili silang buhay. 'Di ba? At nananatili silang yumayabong. Sabi ko nga, grabe ang Panginoon kung mag-alaga. Kahit hindi yan alagaan ng mga taong nasa paligid, makikita mo, kahit ang mga damo, no? Kahit sabihin mong parang ang damo ay sagabal, pero tingnan mo kung gaano sila kaganda. Kung gaano kayabong, lalo't umulan. No? Parang nadiligan sila, talagang ang saya ng mga itsura nila. At napakabuti ng Panginoon. Diyan pa lang pag tumingin ka sa labas ng bahay mo, marami ka nang makikita na marirealize mo, napakabuti talaga ng Diyos. Imaginein mo yan, walang nag-alaga, no? Walang nagdidilig. Walang nagpuputol para pagandahin sila. Pero yung mayabong sila gumaganda. Yung puno namin ng mangga dyan, ilang beses na yung pinutol dahil sobrang yabong siya ng yabong. Wala nang nag-aalaga. Bumubunga pa. Maging yung puno doon sa labas namin. Di ba? Talagang napaka-amazing ng Lord. Napakagaling. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kasi yun po talaga ang kanyang pinapatunayan sa ating lahat. Diba? Na siya ang makapangyarihang Diyos. Yan. Ang ganda ng sinabi ni Ate Yesha dito na kanyang shinare sa 1 Peter 5 verse 7. Na sinasabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Diba? Sa totoo lang, when it comes to anxiety, worries, ay napakarami po ng mga verses na inyong makikita sa Bible patungkol dyan. Na tunay naman na makakatulong to ease, diba? To comfort us. At yan po ay mga bagay na dapat nating panghawakan. Katulad din ng verse na matatagpuan sa Matthew 11 verse 28 to 30, come to me all you are who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Diba? Napakaraming pangako ng Diyos para tayo ay hindi panghinaan. So, again, God takes care of the birds, the flowers, and the rest of creation, but Jesus says that our lives matter more to God than all of those things. Mas mahalaga sa Panginoon, tayo na kanyang mga nilikhang, mga tao. Kaya ganun na lamang ang pag-iingat niya sa atin. Kaya wala tayong dapat ipag-alala sa buhay natin ito. Mag-alala ka man ng konti, pero wag mong panindigan yan at wag mong panghawakan yan. Sapagkat may pangako ang Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. If God takes care of His other creations, then we can trust that He will also take care of us. Diba? Kung paglabas mo ng bahay mo, makikita mo ang mga ibon na lumilipad. Hindi nga sila pinababayaan ng Diyos eh. Itong mga halaman na to, wala naman nag-aalaga, hindi mo pinababayaan ng Diyos eh. Ako pa ba, na kanyang anak, ang pababayaan ng Diyos? Diba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Worrying about the future can't make it any better. Wala pong maitutulong ang pag-aalala sa kinabukasan. It just makes today worse. Sa totoo lang, di ba ang ganda ng buong araw mo sa maghapon, masisira dahil nag-aalala ka para bukas, nag-aalala ka para sa isang linggo, nag-aalala ka para sa isang buwan, nag-aalala ka para sa isang taon. Grabe, no? Ganun tayo mag-isip minsan eh. Alam mo yung sobra tayong mag-advance mag-isip. Yung wala pa, pinag-aalalahanan mo na. Wala pa, nag-aalala ka na. Pinag-aalalahan mo yung retirement mo, pinag-aalalahan mo yung paano na pagtanda ko. Yan, tagal-tagal pa nun. Di ba? Yung bang parang kagaya ko, 52 ako ngayon. Parang pinag-aalalahanan ko na yung age 65, age 70. Hello, ang tagal pa nun. Huwag mo intindihin yun. Talaga naman lahat tayo dun papunta. Lahat tayo tatanda. Di ba? Wala naman taong hindi tatanda. Lahat tayo doon ang ending natin sa pagtanda. At kung yun yung pag-aalalahanan mo ngayon pa lang, talagang magiging maaga ang pagtanda mo. Di ba? Kaya minsan may mga tao makikita ka, alam mo yung mukha mo, lagi na kasi mangot. Parang mas matanda ka pa sa nanay mo. Di ba? Parang gusto mo sabihin ganun, sorry naman, ano. Pero
Kasi masyado tayong nag-aalala sa mga bagay na maliliit na hindi mo na makuhang ngumiti sa sobrang pag-aalala. Wala na yung joy. Di ba? Kasi dyan tayo ninanakawan ng joy ng kaaway ni Satan. Diyan niya ninanakaw yung joy natin eh. Yung binibigyan niya tayo ng mga alalahanin na hindi pa nga nangyayari, nag-aalala na tayo. Yun ang pinakamabigat eh. Yung hindi pa nangyayari, pinag-aalalahanan mo na. Di ba? At least yung iba nag-aalala sa bayarin. Halimbawa, bayarin nila ng bills. Eh, alam naman nila talaga magkakaroon ng bills. Dahil every month naman talaga may bills tayo. Yun, alam mo na talagang may pinag-aalalahanan ka dahil talagang meron. Ang matinding pag-aalala, yung hindi mo pa nga alam kung ano ang mangyayari, nag-aalala ka na. Diba? Yung ba pinangungunahan natin ang pangyayari sa buhay natin? Wala pa nga eh. Relax ka lang. Diba? Kaya minsan di mo na magawang umiti. Di mo na magawang maging masaya sa buhay. Meron namang magandang bagay na nangyayari, hindi mo na nakikita. Kasi natatabunan na ng pag-aalala. Relax. You're in good hands. Hawak ka ng Panginoon. May Diyos na nagmamahal sa iyo at napakaganda ng ating pinag-aaralan ngayon sa Matthew chapter 6. Kaya nga po, para mas lalong tumibay yung ating pananampalataya sa Diyos, basahin natin ang buong chapter 6 para ito yung panghawakan natin na hindi tayo dapat matakot sa buhay na ito sapagkat wala tayong dapat ipag-alala. Hawak ng Diyos ang buhay natin. At kung ano man ang ginagawa mo ngayon, as long as yan ay wala kang sinasaktang tao, wala kang bagay na ginagawa na labag sa kalooban ng Diyos, gawin mo yan ng may pananampalataya sa Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos dyan. Kung yung trabaho mo, pinag-aalalahanan mo araw-araw dahil paano na bukas, paano na, ganito lang ang susweldohin ko kasi ang daming kaltas, huwag mong pag-aalalahanan yan. Ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, ipagkatiwala mo sa kanyang trabaho mo, pagkatiwala mo sa kanyang negosyo mo. Kung nagne-negosyo ka at sa tingin mo yung negosyo mo parang bumabagsak, parang tingin mo malulugi ka o anuman, huwag mong pag-alalahanan yan. Idulog mo yan sa Diyos, iluhod mo at ibigay mo sa kanyang pagtitiwala na Lord, ikaw ang nagbigay ng negosyo ito, tulungan mo po ako na mapaunlad ko to ng base sa kalooban mo sa gusto mong mangyari, Panginoon. Ituro mo sa akin kung anong mga dapat kong gawin. Tulungan mo ako na maging sentro ka ng negosyo ko, na ikaw ang laman nito, na ikaw ang siyang magpapalago nito, na huwag akong makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa'yo. Diba? Kung ang iyong iniisip ang relationship sa loob ng tahanan, ipag-pray mo yung pamilya. Pag-pray mo yung asawa, pag-pray mo yung mga anak. Kung pinag-aalalahanan mo na baka ang asawa mo ng bababae, baka ang anak mo na napapasama dahil sa mga barkada, o baka ang anak mo dahil sa sobrang pagpupuyat, dahil sa paglalaro, kung ano mong mga bagay na ginagawa, ipag-pray mo. Di ba? Kasi yung alalahanin, minsan talaga, advance tayo mag-isip. Ako, minsan, ano ako dyan, guilty ako dyan. Di ba? Masyado ako advance mag-isip. Na minsan, nasisermonan ko yung mga anak ko, bakit ganito nagpuwet ka? Siguro. O baka. Di ba? Sa sobrang mong advance mag-isip, ang dami mong laman sa isip mo na kinakain na ng maling pag-iisip na hanggang sa makagawa ka na ng sarili mong kwento sa isip mo. Di ba? Na yung kwento na yun, hindi pala totoo. Minsan matatawa na lang ako, nga, mali pala ako. Ay, minsan, naisip ko, huwag na lang mag-isip. Mag-pray na lang ako. Bahala ng Diyos sa inyo. Bahala na si Lord sa kung anong dapat mangyari. Kasi, minsan, kinakain tayo ng oras sa pag-iisip ng mga maling bagay. Sabi nga ng anak ko, yung pangalawa ko, anak, Mami, judgmental ka na naman. Di ba? Nagiging judgmental tuloy tayo kasi nag-iisip tayo ng mga bagay na hindi na pala tama. At yan minsan, binibigyan natin ng pansin. Di ba? Sa totoo, ang nagpasok sa utak natin yan si Satan. Wala naman siya magandang ipapasok sa utak natin. Kaya lang, ini-entertain natin. Dapat wag nating i-entertain. Iwaksi agad natin yan. I-rebuke natin yan. Sabihin natin, Lord, in Jesus' name, hindi totoo itong iniisip ko ito. Mali ang iniisip ko ito tungkol sa asawa ko. Mali ang iniisip ko tungkol sa anak ko. Mali ang iniisip ko tungkol sa trabaho ko. Palayain mo ko tungkol dito, Lord. Deliver me from this, Lord, in Jesus' name. Diba?
Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng laman ng isip mo tama eh. Mas madalas pa yung mali. Di ba? Kaya yun yung nagiging daan. Kaya bakit ka nalulungkot, bakit ka nag-aalala, kung bakit ka nagpapanik, kung bakit tayo nagkaka-anxiety, nakakagawa tayo ng mga desisyon na mali, kasi nakabase ka sa isip mo lang. Magbase ka sa kung ano ang laman nito. When you pray, ituturo ng Diyos sa iyo ang tamang dapat mong gawin para hindi ka maligaw o hindi ka magkamali. Kasi tandaan natin, for every decision na gagawin natin sa buhay, there is always a consequence. Sa ayaw mo sa gusto, may consequence yan. Kahit sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, tama yung naging decision mo, still may consequence. Laging meron. Laging maging handa ka dyan. Kaya nga po, sa lahat ng bagay, kung nakapag-decision ka naman, ipag-pray mo yan, yung decision mo. Natulungan ka ng Panginoon. Na nawa itong desisyon mo'y tama, na naayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang Panginoon ang nakakakita ng ating kinabukasan. Siyang may alam niyan. Alam niya yung mangyayari mamaya. Alam niya yung mangyayari mamayang gabi. Alam niya yung mangyayari bukas. Sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Only God knows because He is an all-knowing God. He is almighty. He is all-powerful. He is omnipresent. Kahit saan ka nandun siya. Alam niya ang lahat sa atin. Alam niya kung kailan ka magkakasala. Alam niya kung kailan ka magkakamali. At alam niya rin kung paano kang tutulungan para makaahon sa pagkakamali mo. Alam niya rin kung paano kanyang gagabayan para hindi ka na muling magkamali. Diba? Napakabuti ng Panginoon. At sometimes God allows things to happen. Mga bagay na minsan na matatanong mo bakit, pero God knows everything. And He will guide you na makalampas ka dyan, makaalis ka dyan kung kinakailangan. Basta ang importante, makinig, sumunod at manampalataya. Yun lang ang dapat natin tandaan. So, the fear of the unknown can sometimes paralyze us in the present. Fear of the unknown. Ano ba yung fear of the unknown? Anxiety yan. Yung may kinatatakutan ka, pero hindi mo naman alam kung ano yung dahilan ng kinatatakutan mo. Basta natakot ka lang. Ano yun? Meron bang ganun? Yes. And that is anxiety. Naranasan mo yan, naranasan ko at naranasan ng maraming tao. Yung bakit biglang kumabog yung dibdib mo? Ang liit lang naman ng bagay na yun, pero bakit parang ang laki-laki na para sa'yo? Na ninervyos ka na. Nagkaroon ka na ng panic attack, di ba? Dapat hindi mo alam kung anong gagawin mo. Naku, ako po yung may mga ganyan pa, minsan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, by the grace of God, through prayer, sabi nga, through prayer, yung totoo totoong panalangin, drives out fear. Diba? Talagang anchor mo ang buhay mo sa Panginoon. And it will drives out fear. Yung pananalangin, yung totoong pananalangin na mawawala talaga yung anxiety na yan, yung takot na yan. Kasi nakaka-paralyze po yan eh. Sa totoo lang, hindi yung literal na na-paralyze ka katulad nangyari sa akin, hindi mo tumagalaw. Yung bang meron kang gustong gawin na napipigil, yung meron kang dapat gawin, hindi ka makadiretso kasi napapahinto ka dahil natatakot kang gawin ng mga bagay na kahit na hindi naman related sa takot mo, pero hindi ka na makagalaw. Nagiging stagnant ka na. Doon ka na lang. Minsan naubos na lang yung buong maghapon mo, nakaupo ka lang. Wala kang natapos. Meron kang labahin, hindi mo nalaban. Kasi dahil sa takot, hindi ka na gumalaw. Meron kang gagawin, hindi mo na nagawa. So, hindi ka naging productive for the day. Yung trabaho mo, palpak-palpak. Kasi masyado ka nag-alala sa maraming bagay na wala namang kinalaman sa trabaho mo. Diba? So, yun yung mga bagay na dapat natin bantayan sa ating sarili. Ingatan po natin yan. Kasi talagang kaya kang i-paralyze niyan sa present time mo. Na samantalang ang pinag-aalalahan mo, yung future pa naman. Pero sa present time mo, naapektuhan ka na. Diba? Nakakalungkot yun. Dapat hindi po nangyayari ang bagay na yun. But instead of worrying about the future, Jesus tells us to trust God. Trust God alone. Him alone. God is the only one who can control what's to come. Diba? Ang Panginoon lang makakontrol kung anong mangyayari bukas. Siya lang at wala ng iba. Kaya nga ipagpasa Diyos mong lahat eh. Lord, dahil ikaw may control ng bukas ko, ikaw na bahala. Diba? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Lord eh. Litong-lito na ako, gulong-gulo na isip ko.
Sobrang na ako natatakot, nag-aalala. Tulungan mo po ako. Take control of everything, Lord. Take control of my life. Take control of my future. Take control of my tomorrow. Take control of my mamaya. Di ba? Kasi kapag ka ganon, at peace ka na. Di ba? Parang hawak na ni Lord ang lahat. Hawak na ni Lord ang buhay ko. Ano pa yung pag-aalala ko? Eh di matulog na ako. Eh di hayaan ko na kung anong mangyari mamaya. Your will be done, Lord. Let your will be done. So, ano man yung gusto mong mangyari mamaya, take good care of it. O na bahala, Lord. So, since He is all-knowing and all-powerful, He is the only one who has power over the future. Siya lang pong may kapangyarihan over the future. Siya lang. At yan ay isang bagay na katotohanan. Diba? Siya lang ang may power over the future. Hindi ikaw ang may hawak ng future mo. Hindi ikaw ang may power over your future. Kaya nga tayo madalas pumapalpak eh. Kaya tayo madalas nagkakamali. Kasi pinangungunahan natin ang Diyos. Na parang feeling mo, kaya ko to. Diba? Parang feeling mo, kaya kong dumiskarte. Magaling ako, matalino ako, binigyan ako ng galing ng Diyos. Pero hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Madiskarte kong tao, Ate Mabs, kaya ko yan. Yes, totoo naman yan. Binigyan tayo ng galing ng Diyos. Pero hindi lahat ng bagay, ihawakan mo. Diba? Huwag sa lahat ng bagay, ikaw ang masusunod. Kaya ano pat nandyan si Lord? Kung lahat na lang ng bagay tayo. Diba? Kung lahat na lang ng bagay tayo magaling. Eh di tayo na. Diba? Hindi po tayo ang may hawak ng kinabukasan natin. Ang Diyos ang may hawak nun. Kaya naman, ipagpasa Diyos natin ang lahat. Siya ang pahawakin natin ang buhay natin para hindi po tayo magkamali. At kung magkamali man tayo dahil siyang may hawak ng buhay natin, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Basta ibigay mong buong tiwala mo sa Kanya at pananampalataya that He will always be there for you. No matter what, Lord, aminin mo kung nagkamali ka, mali man ako, Lord, tulungan mo ako makaahon. Tulungan mo ako na makabawi. Tulungan mo ako, Lord, na this time, susunod na ako sa iyo. Not my will, but your will, Lord. Your will be done. Not my will, but your will, Lord. Not by might, but by your spirit, Lord. Diba? Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. My life verse. Acknowledge Him in all your ways. Acknowledge Him, and He will direct your path. Trust in the Lord. Amen. Hallelujah. Diba? Napakabuti ng Panginoon. So instead of anxiously ruminating on what ifs, we should trust God. Kesa lagi mong panghawakan yung what if, paano kung, baka kasi, siguro, na may mga ganun, kahit kesa panghawakan mo yun, we should trust God. Pagkatiwalaan natin ang ating Diyos na buhay. Nag-iisang Diyos na buhay. And we should make the most of each day that we have. And let tomorrow take care of itself. Diba? We should make the most of each day. Bigyan natin ng yung isang araw na to, na ialay natin to sa Panginoon para hindi tayo nag-aalala, hindi tayo natatakot, di ba? Hayaan natin kung ano yung meron ngayong araw na to, yun lang i-deal natin. Huwag mo nang dagdagan ng bukas, huwag mo nang dagdagan ng isang linggo pa na pag-aalala, yung sa isang taon pa pinag-aalalahan mo na ngayon. Enough na yung ngayon. Enough na yung kung anong meron ka ngayon. May problema ka ngayon, dahil wala naman taong walang problema, walang alalahanin, doon ka lang mag-focus. Ano yung wala mo, ano yung iniisip mo ngayon? Kakainin mo ba ngayon? Yung pera ngayon? Yung bayarin ngayon? Yun lang intindihin mo. Huwag mo na idagdag yung sa mga susunod pa. Ipahawak mo na sa Lord lahat yun. Di ba? Kasi alam mo yung parang loaded ka na, gusto mo pang dagdagan, yung punong-puno ka na, di ba hanggang dito na, gusto mo pa dagdagan ng dagdagan, hindi ka na nga makahingi. Di ba? Tama na. Let go
and let God. Hayaan mo ang Diyos ang humawak niyan. Hindi lahat ng bagay kaya mo. Aminin mo hindi mo na kaya. Sometimes kasi, yun yung bagay na hindi natin magawa. To accept, yung aminin na hindi na natin kaya. Pinipilit pa rin natin kayanin kahit hindi na nga eh. 'Di ba? Yun doon po lalabas yung pagpapakumbaba. Sabi ni Ate Jesha, in this temporal world of ours, it's only God who never changed beyond all change that we encounter each day. 'Di ba? So hawakan natin, panghawakan natin mga pangako ng Diyos sa atin. Basahin niyo itong chapter 6 para mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. 'Di ba? And accept na hindi na natin kaya. Suko na ako, Lord. Diba? Kasi kapag hindi ka pa sumuko at hindi mo pa give up na ang lahat sa Diyos mo i-give up ha, hindi sa mundo. Diba? Trust in God. Amen. Sabi ni Ate Elsie. Diba? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Lord, sa'yo na to. Ayoko na. Pagod na ako. Suko na ako. Let your will be done, Lord. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo para sa akin, ano yung plano mo para sa akin, let your will be done. Kasi doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag isinuko mo ang lahat-lahat sa Kanya. Pag hindi mo siya pinangunahan. Kasi wala ka naman pong magagawa. Sa totoo lang. Pagka yung sagad na sagad ka na, yung nandun ka na sa edge, yung talagang wala ka nang pupuntahan, turn to God. And He will make a way. Sabi nga, God will make a way when there seems to be no way. He is the only way, the truth, and the life. Applicable po yan sa buhay na pinagdadaanan natin. Diba? Siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At napakabuti ng Diyos. Totoo, napakarami pong relatable na verses sa Bible. Kaya nga, we need to read the Bible. If we don't read the Bible, hindi natin makikita kung ano ang kanyang mga pangako sa atin na panghahawakan natin sa buhay natin ito para hindi tayo matakot. Para hindi tayo mag-alala. And if you, sabi dito, like Jesus says, each day has enough trouble of its own and tomorrow is unknown. So don't fixate on what might happen tomorrow. Huwag mong gawan ng kwento ang pwedeng mangyari bukas. Diba? Masyado kasi natin sa pag-advance, sa advance sa pag-iisip, nakakagawa na tayo ng mga kwento sa kinabukasan na siyang nagiging dahilan kung bakit tayo natatakot. So keep smiling, di ba? God is with you. Tutulungan ka ng Diyos sa kung ano man ang susuungin mong gera ng buhay bukas. Ano man yan, He will make a way when there seems to be no way. So, if you struggle with worrying, ask God to give you peace. Begin to shift your perspective from worrying about tomorrow toward focusing on what God has put in front of you today. Thank you, Lord. Again, if you struggle with worrying, ask God to give you peace. Begin to shift your perspective from worrying about tomorrow toward focusing on what God has put in front of you today. Kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo ngayong araw na to, diyan ka mag-focus. Huwag kang mag-alala sa kinabukasan mo. Baguhin mo yung perspective mo. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Your trust in God grows as your worries lessen. Habang lumiliit at yung iyong nababawasan ang iyong pag-aalala, mas lalong nag-grow ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Diba? Kasi the more ka nag-aalala, the more mo nakakalimutan ng Diyos. Lumiliit ang Diyos sa tingin mo. Pero kapag lumiliit ang pag-aalala mo, lumalaki ang iyong tiwala sa Diyos. At lalo kang matumatapang lumaban sa buhay. Dahil alam mo na kahit ano pang hinaharap mo ngayong problema, may kakampi ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Di ba?
And God has, your trust in God grows as your worries lessen. So remind yourself of how much God cares for you. Always remind yourself, gaano ka kamahal ng Diyos. Gaano ka iningatan ng Diyos simula pa noon hanggang ngayon. Gaano kanyang minahal. Gaano kanyang prinotektahan sampu ng iyong sambayanan, ng iyong mga mahal sa buhay. Kung kaya't hanggang ngayon nagtatagumpay ka, kahit na nga ang tigas ng ulo natin, di ba? Pero patuloy tayong minamahal ng Diyos at iniingatan. He will never give up on you. Hindi kailanman nag-give up ang Diyos sa'yo. Patuloy kanyang inilalaban. Patuloy kanyang tinutulungan, inaangat, sinusuportahan. Ang kailangan lang natin magtiwala sa Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pagmamahal. Ibigay natin ang lahat-lahat ng pagtitiwala natin sa Diyos. And He will make a way. He will continue to take care of you and direct your paths. Iingatan ka niya, tutulungan ka niya, gagabayan ka niya, at idadirect niya yung paths para tama ang direksyon na tatahakin. Makinig, sumunod, at manampalataya. At pagkatiwalaan natin na nag-iisang Diyos na tapat na kailanman hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Napakabuti ng ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Thank you, Lord, once again. Sa napakaganda ng reminder ngayong umaga. Totoo, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Lord, hindi kami maubusan ng pag-aalala. Pag-alala sa aming buhay, sa aming kalalagayan, sa aming sitwasyon, sa aming karamdaman. Hindi kami nawawala ng alalahanin, Lord. Pero ang maganda doon, you never give up on us, Lord. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Na kahit dumaan kami sa napakaraming pagsubok na ito ng aming buhay, at kahit dumaan kami sa takot, sa pag-aalala, maisip lang namin na nandiyan ka palagi, Lord, at malaman namin at panghawakan ang mga pangako mo, nagbabago ang tingin namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. You turn our worries into gladness, into joy. Salamat, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pag-aalala, nandoon yung joy na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Mahal mo kami. Maraming salamat, Panginoon. Nandiyan ka palagi. Napaka-timing, Lord, ng iyong mga mensahe para sa aming lahat. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kaming dapat isipin o alalahanin sapagkat hawak mo ang aming buhay. Hawak mo ang aming kinabukasan. Maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nakakapanood na ngayon at ang makakapanood nito. Alam mo ang aming mga dalahin, Lord. Alam mo ang kabigatan ng aming mga puso. Kung kaya't isinusuko namin sa iyo ang lahat ng ito. Ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming takot, ang lahat ng aming mga anxieties, Lord, depressions, Father God. Tulungan mo po kami. Hindi namin kaya ng mag-isa. Isinulsuko namin ang lahat ng ito sa iyo. Ikaw lang ang aming lakas. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming provisions. Ikaw ang aming kapangyarihan. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na makakatulong sa aming lahat. Hindi na namin kaya, Panginoon. We surrender everything to you. And we admit, Lord, apart from you, we can do nothing. We admit that we are all sinners, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pagharian mo ang aming buhay, Panginoon. Ikaw na po ang siyang humawak ng aming buhay. We surrender everything to you, Father God. And we want you to be our Father and our God, Lord, na may kapangyarihang kontrolin ang buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, for everything. Thank you, Lord, for this message.
Ingatan mo po kaming lahat, Panginoon. Ang aming isip, ang aming desisyon, ang aming plano. Ikaw po ang humawak nito. Tulungan mo kami, Lord, na ang lahat ng aming gagawin ay maiayon sa iyong kalooban. Thank you for everything, Lord. We love you, we praise you, Lord Jesus, and we honor you. Ikaw po ang aming Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ang GLU, kung saan ako doon nag-aaral, Panginoon. Ingatan mo lahat ng mga estudyante, ang lahat ng namumuno, Panginoon, mga professors and deans, Lord. Thank you sa buhay nilang lahat. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Nais namin ibalik, Lord, ang lahat ng pinakamataas na papuri pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon. Sobrang thank you. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in, pwede niyo pa rin pong mapanood ang live devotion na ito mamaya. Or pwede niyo i-replay, pwede niyo i-move para mapanood niyo sa simula. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda po ng mensahe inihatid sa atin ng Diyos sa Matthew 6 verse 34. At again, I suggest basahin niyo po ang buong chapter ng chapter 6 ng Mateo para po mas lalo nating maunawaan ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayong umaga. Purihin ng Diyos, diba? So, sabi ni Ate Rosa, Philippians 4 verse 6, by prayers and petitions with thanksgiving, present to God. Napakabuti ng Panginoon. Wala po tayong hindi pakikinggan ng Diyos. Ang lahat ng ating panalangin ay pakikinggan ng Diyos. Lalo't kung ito ay nagmumula sa ating puso. Panalangin may pananampalataya. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakafollow or nakasubscribe sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, please follow our page. And also, palambing naman po, pa-subscribe po sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV, dahil doon po ina-upload natin ang ating mga live everyday. Para pwede niyo po itong balikan anytime, pwede niyo i-share kasi dito po sa platform na ito ay dinidelete na po ang ating mga live after a month. Kaya po, agad nating itinatransfer na sa ating YouTube channel. Kaya po, pwede ninyong balik-balikan sa ating pong YouTube channel. At pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, kamag-anak, para po marinig din nila ang mabuting balita. Maging channel of blessing po tayong lahat. So maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayong muli sa Lunes para po sa isa na namang live devotion dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel. Don't forget to subscribe. And bukas po, linggo, please, huwag a-absent. Online or face-to-face man yan, sa anumang paraan, huwag kayong umabsent na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Bukas ay linggo, araw ng Panginoon, araw ng pagpupuri, araw ng pasasalamat. So, gawin po natin na ang linggo ay very special for the Lord and for our family. Ano man ang ating mga ginagawa, unahin natin ng Diyos sa lahat ng bagay at pagkakataon. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na ito. Thank you po sa pag-share ninyo ng ating live devotion ngayong umaga. Thank you po sa mga nanood kay Ate Yesha at sa lahat ng kanyang tinag. Thank you Sir Jonathan. Thank you Kuya Alan. Thank you Ate Sally, Ate Edgy. Thank you. Thank you po kay Ate Lilian, kay Ate Jenny, kay Ate Marilyn Bautista, Ate Lucy, Ate Ella. Thank you po sa inyong panunood at nawa ay pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na gamitin tayo ng Diyos upang maging pagpapala rin po sa iba. Thank you Ate Josephine Napoli Reyes, Mamaril, thank you. God bless po and I hope na i-share po ninyo ito at mag-follow po kayo sa ating page para po maabot kayo ni Facebook every time may live. Ma-notify niya kayo. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Ang ganda-ganda ng topic, iyak ka talaga. Thank you, Lord, sabi ni Ate Edgy. Thank you, Ate Edgy and Ate Ella. Page 8 po, Ate Ella. Matthew 6, page 8 po ng Bagong Tipan. Actually, nag-start sa page 7. Yan. Ang Mateo 6 po ay nagsimula sa page 7
at hanggang page 6, ang buong chapter 6. Actually, ang haba niya. Hanggang page 8. Ayan. So, I hope po ay mabasa ninyo ang Matthew 6. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. See you all again on Monday, 6:30 ng umaga. Mag-share po ako ng ating pong worship service bukas sa GC, doon sa mga ka-fellowship natin. Sa mga gusto po mag-join ng fellowship, every Fridays and every Thursdays, i-message nyo lang po ako sa ating Max TV. God bless everyone. See you all again on Monday. Bye-bye. God loves you.